ating lahat at welcome po sa True Gospel Fellowship Saturday Worship Service. Amen? Amen. Sabi po sa awit 122 verse 1, nagagalak ako ng kanilang sabihin sa akin, tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Amen. Tayo po ba ay nagagalak na nandito tayo ngayon sa panambahan po ng buhay? Amen. So, bago po natin simulan ang ating gawain, atin po munang simulan ito ng may pananalangin po sa ating gastubay at tayo po ay pangunahan ng ating kapatid na si Brother Jess. Amen. 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 Sa kapatparang sa ating mga kapatid, tayo manalangin. Amen. Yes, Lord. Ama namin na sa langit. Pinupuri kita sa matanan mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lang ang aming may tataas sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, na kanyang nag-iisipin sa iyong gawain, Panginoon. Lord, patawarin niyo kayo, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. At, Panginoon, nilalapit ko, Panginoon, ang babahagi na yung nakalasay na Panginoon ay bendisyon mo, Panginoon, na ang tanging salita mo lang sa Panginoon. Yes. Sa kanya, Panginoon. Bigyan siya, Panginoon, ng karunungan, ng pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Na ito ay aming maintindihan at maisip namin, Panginoon, sa aming kaiguturan ng aming puso. At ito, Panginoon, ay aming malakaran sa pamumuhay namin araw-araw, Panginoon. At Lord, pagdarap, Panginoon, ang aming bahay kung aming panambahan ito, Panginoon, pagpalain, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, ang aming church doon sa Pilipinas, Panginoon, na ito ay lalago, Panginoon, at maraming pagtanong, Panginoon, ang aming maaakay at maililigtas namin, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, na kami ay iyong pinagtipon-tipon na Panginoon sa aming pagtatapos at pag-uwi namin, Panginoon, ay huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na hindi kami pagpapalain, Panginoon. Nagbigyan mo kayo, Panginoon, ng aming kapayapaan sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pagtulong, Panginoon, tantayan mo kayo, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang magbigay ng pag-asa sa bawat araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. Yes. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po. God bless. Ngayon naman po ay atin pong i-reset ang ating vision, mission, and strategy. Huwag lamang po natin bikasin ito at ito po ay dapat bikasin natin na nagmumula sa ating puso. Amen? Kaya po tinatawagan si Sister Jeline para po tayo ulit sa vision, mission, and strategy. Thank you, Brother Rafael. Amen. Ating pong sabay-sabay na insight ang ating vision. Maglagay po ang ating kamay sa ating dalawang dibdib. Amen. Our vision. The fulfillment of the Great Commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy: win, connect, train, and send. To God be the glory. Amen. Maraming salamat, Sister Jeline. Tayo po muna yung panandaliang umupo para sa ating mga announcement. Amen. Announcement po. Amen. Amen. We have a prayer mountain every Friday from 8 a.m. to 9 a.m. The theme is the prayer of a righteous person is a powerful and effective, from James 5:16. Amen. We have a worship service every Friday at Shark, Kuwait, 9:30 a.m. to 11 a.m. And we have also afternoon service from 12 p.m. to 2 p.m. We have also Saturday worship service. It's happening right now po, mga kapatid, from 6:30 p.m. to 8 p.m. We have a Sunday TGF Shark Kuwait, 6:30 p.m. to 8 p.m. Also, we have a TGF San Carlos Pangasinan via Zoom. Philippine time 12 noon to 2 p.m. Kuwait time 7 a.m. to 9 a.m. We have
Prayer meeting every Thursday from 8 p.m. to 10 p.m. To those who cannot come, we have a Zoom also at the same time. Amen. Looking to deepen your understanding of the Bible, join our Alpha group for a meaningful discussion. Bring your question and insight. We look forward to growing in faith together. And to those who want to have Alpha in your place, let us know your free time and we will make arrangements. Amen. Join our connection group. It is a great way to connect, learn, and grow spiritually. We have a Salvia group, Divine Connection group, every Monday from 10 p.m. to 11 p.m. Cornerstone Connection group every Monday from 11 p.m. to 1 a.m. Contact Bro James and Sis Joy. We have also Faith Walkers Connection group every Tuesday, 8:30 p.m. to 10 p.m. Contact Sis Jean. We have Men's Connection group Christ Firm Foundation every Tuesday, 9 p.m. Contact Brother Des. Salt and Light Connection group every Wednesday, 9 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Carol. We have also in Parwania, Grace Abound Connection group every Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Contact Brother Jonas or Sis Abby. We have also via Zoom online, Hawali, Living Water Connection group every Tuesday, 9:30 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Linda or Sis Jonah. We have our new connection group. It is happening every Wednesday from 9:30 p.m. to 11 p.m. We have Walk in the Spirit connection group. Kindly contact Sis Jonah. Living by Faith Not by Sight connection group. Contact Sis Susan. Soldiers of God connection group. Kindly contact Sis Ami. And the Gift of Grace connection group. Please contact Sis Marites. Also, we have a Philippines connection group. From Cagayan de Oro, Timothy's Faith every Friday, Kuwait, and Philippine Flex Time, contact Sis Lisa or Sis Linda. We have also San Carlos, Pangasinan, Warriors of Grace, every Sunday from 3 p.m. to 4 p.m. Contact Sis Jingle. Amen. Our intentional discipleship for leaders, future ministers, and pastors. We encourage everyone to be part of this meaningful gathering as we continue to grow in spiritual maturity, leadership, and in God's calling for our lives. Come expectant, see you there, and may the Lord bless our time together. This is every Friday after worship service at the church house. Amen. 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 Workers meeting every first Friday of the month and corporate prayers. To those who have decided to follow the Lord in water baptism, please approach Pastor Steve or Sis Lisa to register for our water baptism seminars. Let's prepare our hearts and understand the meaning of this important step of faith. Amen? So, yun lang po ang mga announcement. And handa na po ba ang lahat na magbigay papuri? Pasasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Amen? Sige po, tayo po ay magstayo. Tinatawagan ko na po ang worship team. Tayo po ay kanta. Amen. Praise God. Are you ready to praise the Lord, mga kapatid? Amen. Amen. So, praise the Lord. So, malaya po tayong gumalaw, mga kapatid. Sumayaw, kuminda sa presensya ng Diyos. Amen. So, God is here. Amen. Naniniwala po tayo, mga kapatid, na God is here. Hallelujah. Amen. God is here. Oh
You are worthy to be praised, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. So I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone, and I've tasted of love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve the praise, Lord God. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, Lord God. Dakila po, Diyos. Ang iyong po katatagan sa buhay po ng mga sa Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, Lord God. Ang iyong pag-ibig, Lord God. Now and in heaven, as the glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Hallelujah. Worthy is your name, O God. Lord, you alone, O God, deserve our praise, Panginoon. Yes, Lord. Lord, thank you for tonight. Thank you, Lord, that you called us, Lord, by our name, O God. That we are here, Lord, gathered together
together in one body, O God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay narito, Panginoon, sa bulwagang ito, O God. Hallelujah. Lord, we will worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, maging sa online man, Panginoon, maging sa mga nanonood, Panginoon, sa online na ito, O God. Hallelujah. Lord, anoint this service, O God. Hallelujah. Speak for your people, Lord. Speak for us, O God. Ikaw ang magsalita sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang aming marinig, Panginoon. Hallelujah. Walking in wisdom, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na malakaran, Panginoon, ang wisdom na nagmumula lamang sa iyo, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aming ministry, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, O God. Salamat sa aming mga pamilya, O God. Hallelujah. Salamat sa aming countries, O God. Hallelujah. Lord, patuloy mong ingatan ang bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. Ano man ang kaguluhan, Panginoon, we know, Lord, that nililinis mo, Panginoon, ang mga hindi kalugod-lugod sa iyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming pamahalaan, Panginoon. Hallelujah. Maging dito sa Kuwait, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil malaya kaming nagpupuri sa iyo, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, dinadakilang iyong pangalan, O God. Hallelujah. Sa aming pagtayo, Panginoon, ikaw ang makita sa bawat buhay namin, O God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa aming mga mentors na patuloy mong ginagamit, Panginoon, na i-equip kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ministry na ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong itinalaga, O God. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay lumago sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Hallelujah. Salvation upon salvation upon our family, O God. Hallelujah. Na sila man, Panginoon, ay abutin mo, O God. Na maranasan, Panginoon, ang iyong habag, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon, O God. Hallelujah. You are holy, 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 Lord. Hallelujah. Lord, tinataas ko ang buhay ng aking asawa, O God, na magbabahagi ng iyong salita, O God. Anoint him with your word, Lord. Hallelujah. Speak for him, O God. Ikaw, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, Yes, at aming marinig, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat ng aming marinig, Panginoon, na kanyang ibig, kasi, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, with clarity, O God. Hallelujah. Salamat, O God, sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay narito, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na papunta pa lamang, Panginoon. Ingatan mo sila, O God. Hallelujah. With your precious blood, O God. Hallelujah. Lord, patuloy namin tinataas, Panginoon, ang mga kagalingan, Panginoon, ng aming mga kapatiran, Panginoon. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, O God. Hallelujah. Lord, you are a miracle healer, O God. Hallelujah. Tunay na, Panginoon, na ikaw ay nagpapagaling, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin tinataas, Panginoon, ang buhay ng Almiyong, Panginoon. Hallelujah. Lord, gumalaw ka sa buhay, Panginoon, ng pamilyang ito, Panginoon. Hallelujah. Kung paano mo, Panginoon, pinagaling, Panginoon, ang mga bulag, ang pilay, Panginoon. Hallelujah. At ang dinurugo ng 12 years, O God. Lord, tinataas namin ang buhay ng Almiyong sa iyo, O God. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sandigan, Panginoon. Hallelujah. At kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga pinagdaraanan ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kiniklaim na namin ang victory na ito, Panginoon. Hallelujah. Maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na naghahanap ng trabaho, O God. Hallelujah. Magbukas ka, Panginoon, ng panibagong doors, O God. Hallelujah. Nang sila man, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na magbigay ng biyaya, Panginoon, sa iyong ministry, O God. Hallelujah. Sila man, Panginoon, ay maggamit mo, Panginoon. Hallelujah. Be a blessing, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nangangailangan, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nagagamitin mo sila, Panginoon, to expand your territory, O God. Hallelujah. Lord, salamat sa aming mga trabaho. Hallelujah. Provision upon provision sa aming mga trabaho, O God. Salamat, O God. We receive the increase, Lord. Hallelujah. We increase the promotion, O God. Hallelujah. We receive it, Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, for equipping your saints, O God. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, hindi namin magagawa ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, kung wala ka, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for giving us a heart of a servant, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, we praise you, we glorify you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Amen. Kaya po talagang napakasarap magbigay papuri sa ating Diyos ng buhay. Amen? Amen. So are we ready po for the second part of this service? Ang ating pong tithes and offerings. Handa na po bang lahat? At Amen. tayo po ay pangunahan nating kapatid na si Brother Fidel para sa encouragement and word of God for tithes and offerings. Amen? Amen. Thank you, Brother Rafael. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay nag-bless, mga kapatid. Amen. Ating pong basahin ang tithes and offering sa Luke chapter 6, verse 38. Amen. Give, Give, and and it will be given given to to you. you. Like A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, ng ating pagbibigay, Amen. pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Sa Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. Ang pagbibigay po natin ay hindi kailanman nawawala sa harapan ng Diyos. Maaring natural sa natural parang may nababawas, pero sa spiritual may itinatanim tayo na siguradong magbubunga. Amen. Sabi ng Panginoon, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Ibig sabihin, ang paraan ng Diyos sa pagbabalik ay hindi sakto lang. Higit pa, sobra pa, umaapaw pa. Kaya mga kapatid, this is an encourage for all of us. Habang tayo ay nagbibigay, tandaan natin na ang Diyos ay tapat. Nakikita niya ang bawat sakripisyo, bawat puso
na nagbibigay ng may pananampalataya. Hindi nasusukat ng halaga ang pagpapala, kundi ng puso na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen? At ang Diyos, hindi niya pinapabayaan ang mga taong marunong magtiwala at magbigay. Amen. Kaya ngayong gabi, nagbigay tayo na may kagalakan at may pananampalataya, knowing na ang Diyos ang magpaparami, magbabalik at magbubukas ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Amen? Amen po. Yes, Lord. Salamat po, Lord God, sa aming ikaw po, Lord God. Ito po, Lord God, ay palaguin mo, Lord God. Amen. At mag-abit po, Lord God, sa iyong kaharian, sa iyong panambahan, O Lord God. At marami pa kami, O Lord God, matulungan, O Lord God, sa mga nangangailangan, O Lord God. Palaguin mo, O Lord God, ang mahal po nito, pagpalayo po, Lord God, ng aming mga buhay. Sa lahat, O Lord God, ng mga nangangailangan, marami pa po kami tulungan, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa ikaw po na to, Lord God, at ingatan mo, Lord God, pagpalayo mo, Lord God. Ikaw lamang, O Lord God, ang tinataas namin, pinupuri, pinadilatakila sa pangalan ng mga Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Bro Fidel, for sa encouragement and the word of God for such an offering. Handa na po ba ang lahat? Amen. Sa salita ng Diyos. Amen. So, without further ado, akin na po tinatawagan, a man of faith, Brother Jonas Serapio. Amen. Amen. Good evening, Good evening. kapatid, no? So, grace, mercy, and peace. Amen. From God the Father and Jesus Christ, our Lord and Savior. So tonight we continue our powerful series, Walking with Christ, Growing in Faith and Obedience. And walking with Christ, growing in faith and obedience. Growing with Christ means following Jesus. It's not just about attending church, mga kapatid. Amen. Amen? It's not about attending church on Saturdays, Sundays, or Friday, mga kapatid. It is not just about knowing Bible verses. It is about walking out what we believe every single day. Amen? Amen. Walking out what we believe every single day, mga kapatid. Amen? So, habang minimeditate ko po itong yung sermon na ito, mga kapatid, no? The Word of God convicts me. Kasi, naalala ko ang mga ibang preaching ko, halos walking yung title. Nung una, walking in forgiveness. And nakaraan, walking in the light. Ngayon naman, walking in the wisdom. Walking in wisdom. So habang minimeditate ko po ito, mga kapatid, no? Habang naglalakad ako papuntang trabaho, Walking talaga. walking talaga. Every morning, di ba, naglalakad ako, I am walking going to our transport, no, in Block 1, no? Nakasalubong ko si engineer, no? Walking din po ako. Walking din. Nag-walking din siya. Habang umaga, nakakasalubong ko siya. Habang naglalakad ako, no? Nabasa ko yung verse ng James chapter 3 verse 1, sabi niya doon, no? Mga kapatid, sabi niya, huwag ninyong hangarin. Lahat kayo ay maging tagapagturo, sabi niya. Bakit, mga kapatid? Sabi doon sa verse, sabi doon, dahil mas mahigpit ang hatol daw sa atin ng mga tagapagturo. Bakit, mga kapatid? Bakit nga ba? Bakit? Kasi kung ano yung pinipreach po natin, ano po yung pinapamahagi natin, kailangan pong makikita po sa ating pamumuhay. Amen. Amen. Kailangan pong ma-i-apply sa ating sarili, mga kapatid. Amen. Kasi kung hindi nakikita sa ating buhay, it is meaningless, di ba? Amen. Mga kapatid. Kaya maganda rin minsan kapag may mga kapatiran tayong nag-i-encourage sa atin. Habang nakasalubong ko si engineer, sabi niya, bro, sabi ko sa kanya, tignan mo tong verse na to, sabi ko na, oh bro, hindi yan na, sabi niya. Yun lang sinabi ko.
Kailangan malakaran mo yan. Sabi, malakaran natin yung mga ganyan ko, sabi. Kailangan malakaran natin, sabi niya. Kasi pag hindi natin malalakaran yan, anong silbi ng pagtayo natin? Ano? Talagang may word of wisdom. Eh. Oh. So, praise God, no? Kailangan talaga natin malakaran yung kung natin, no? Sabi nga siya, practice what you preach or walk the talk, di ba? So, kailangan po natin ipamuhay, mga kapatid. Amen. Kasi mas matindi po yung hatol sa atin. Amen? Amen. So, it is about walking out what we believe every single day. Amen? Because Christianity is not just about information, mga kapatid. It is transformation. Amen. Amen? Kailangan may pagbabago, mga kapatid. Amen. Amen? Kasi marami po tayong kilala na maraming alam tungkol sa Diyos, di po ba? Alam nila yung theology, alam nila ang doctrine, di ba? Amen? At alam nila ang history ng Bible. Pero kakaunti ang tunay na lumalakad sa karunungan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Kakaunti ang lumalakad sa karunungan ng Diyos. Lahat information. Ano bang ibig sabihin ng information, mga kapatid? Information means you can quote Bible verses from Genesis to Revelation. But if you not apply them, you have only information, mga kapatid. Amen? Pero kapag may information ka, alam mo ang word, at ina-apply po natin ito sa ating sarili, sa ating buhay, doon po mangyayari po yung transformation. Amen? So hindi po sapat yung naririnig lang po natin yung word of God, mga kapatid. Amen? Hindi lang po sapat yung alam lang natin, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Because transformation happens when the truth of the word of God is applied in our life. Amen? In our daily lives. Sabi nga ni Brother Carl nung nakaraan, di ba? Applying Jesus' teachings, di ba? Kaya kailangan nating i-apply, mga kapatid. Amen? Apply Jesus' teachings in everyday life. Amen? So, kailangan po nating ipamuhay, mga kapatid. Kung ano po yung salita ng Diyos. We are not just hearers, mga kapatid. We are doers of the word. Amen. Amen? So that is why tonight's message is very important. Walking in wisdom. Our title for tonight is Walking in Wisdom. So what does it mean to walk in wisdom? Walking in wisdom means living every part of life under God's direction. Living every part of our life under God's direction means your ability to live inside God's wisdom. Amen? Kasi kapag may wisdom po tayo, kahit ordinaryong gawain, nagiging may eternal value, mga kapatid. Amen? But without wisdom, life becomes disconnected. Amen? Life without wisdom, yung trabaho po natin, mga kapatid, walang purpose. And without wisdom, our relationships, walang kapayapaan. And without wisdom, kahit na successful po tayo, mga kapatid, wala pong kabuluhan, mga kapatid. Without meaning, mga kapatid. But wisdom brings everything together. That is why the Bible says in Proverbs chapter 4 verse 7, sabi diyan, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Amen? So, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for this wonderful night, O God. Hallelujah. Napo po, Panginoon, ay pinagkaloob mo, Panginoon, ng privilege, Panginoon, para maibahagi muli, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita, Panginoon. Hallelujah. Open our hearts, O God, to receive your word, O God. Give us knowledge, understanding, and wisdom, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, ay maipamuhay po namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At magamit po namin ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. May ituturo ka po sa amin, Panginoon, kung paano kami lalakad, Panginoon, sa iyong karunungan
na iyong pinagkakaloob, Panginoon. Yes. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So, wisdom is the principal thing. Wisdom is the principal thing. And we know that King Solomon write this Proverbs, right? Siya po yung nagsulat ng verse na ito. Amen. But Solomon, the wisest man who ever lived until Christ, he did not say money is the principal thing. Amen. Success is the principal thing. He did not say popularity is the principal thing. Amen. Hindi po yun, mga kapatid. Sabi ng Holy Spirit declared, wisdom is the principal thing. So bakit po ito napaka-importante sa ating buhay, mga kapatid? Because our life will always move in the direction of our decisions. Amen? At yung quality ng ating decisions, yun po yung dumidepende sa level ng wisdom na gumagana po sa ating buhay. Amen? Marami po tayong nakikita, di ba? Nakikita natin na maraming talented, di ba? Maraming talented people na bumabagsak. Mayayaman pero miserable, di ba? Educated sila pero gumagawa sila ng foolish choices nila, mga kapatid. Mga foolish decision na hindi naka-align sa will of God. Amen? Bakit, mga kapatid? Dahil kulang sila sa wisdom, mga kapatid. Kulang sa wisdom ng Panginoon. Amen? And now we are living in a generation drowning in information that is starving for wisdom. Amen? Amen. Drowning in information that is starving for wisdom. Diba? Marami ng information ngayon, mga kapatid. One click lang natin, mga kapatid. May tutorial na, di ba? May podcast na. May Facebook na, may YouTube na. May AI na ngayon, mga kapatid. Pero bakit marami pa rin ang confused? Marami pa rin ang anxious, depressed, and emotionally exhausted, at spiritually lost, mga kapatid. Dahil kulang po sila sa wisdom, mga kapatid. Amen? Kulang po sa wisdom. But knowledge informs the mind. But wisdom directs the life, mga kapatid. Amen? So wisdom is not high IQ, mga kapatid. Hindi po lahat ng matatalino ay marurunong, mga kapatid. Wisdom is not college degree. Amen, na kahit may diploma po tayo, mga kapatid. Pero kung yung desisyon po natin ay hindi tugma o naayon sa kalooban ng Diyos, wala rin kabuluhan, mga kapatid. Amen? And wisdom is not age or experience. Amen? Wisdom is not age or experience. Maraming may mga edad na, mga kapatid, pero immature pa rin yung pamumuhay, di po ba? Amen? Hindi po nakikita yung... Amen? So ano po ba yung definition of wisdom? Ayan. The definition of wisdom is God-given ability to take God's truth and apply it correctly in everyday life. Amen. Amen? So, ready na po ba tayo? Amen. So now that we understand why wisdom is so important, tonight we will unpack what it means to walk in wisdom. How to seek it, and how to guard it, and how to apply it so our faith become effective and powerful. Amen? Amen. So, gusto niyo ba ng deeper, mga kapatid? Go deeper! Go deeper! Preach on! So let's go deeper into God's Word. Sis Abby, lagay mo main point number 1. So wisdom is the principal thing. Proverbs 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Amen? Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding.
Ano pong ibig sabihin ng principles, mga kapatid? Principles means gift. First and highest priority. And principle means foundation of everything. Amen. Wisdom is not optional. It is foundational, mga kapatid. Amen. Because knowledge tells us, mga kapatid, what to do. But wisdom tells us how, when, and why in a way that honors God. Amen. So, before we pray, mga kapatid, before we pray for blessings, wisdom muna ang hingin natin, mga kapatid. Amen. And before we pray for promotion, wisdom muna. And before we pray for breakthrough, wisdom muna, mga kapatid. Amen. Amen. Dahil kapag walang wisdom, mga kapatid, kahit blessings, mga kapatid, pwedeng maging burden po para sa atin. Pwede yun, ano? Wish. So wisdom is not optional for believer, mga kapatid. It is Tama. priority number 1. Yun. Amen? Kasi kapag tama ang wisdom po natin, magiging tama ang direction ng buhay po. Amen. Amen? So listen to what the Bible says in Proverbs 3 verse 13 to 14. Sabi yan, blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding, for the gain from her is better than gain from silver and her profit better than gold. I mean, so kapag babasahin po natin itong Proverbs 3, mga kapatid, ito, nahalintulad ng verse na ito, na yung context na ito na kagaya sa babae, mga kapatid. No. Kagaya ng aking mahal sa buhay. Ayusin mo ba, ha? Kagaya na dapat mo na Bumawi, pas bumawi. na napakahalaga. Ayun. Bigyan mo ng jacket yan. Napakahalaga ng ating mga asawa. Amen. Sabi yan sa verse, sabi yan, no? For the gain from her is better than gain from silver. So, May masahe. mas mahalaga pa po sila, mga kapatid, sa mga kayamanan, sa Yun. dito. Amen. Deeper. Nagniningning, mga gano'n. So, yun po yung mga kapatid, no? Ang wisdom, mga kapatid, ay inayon tulad bilang babae, mga kapatid. Amen. Binibining. Mga babae, mga kapatid, di ba? Dapat iniingatan po natin yan, mga kapatid. Inaalagaan at minamahal. Amen. Amen? Amen? Parang ikaw lang yun, ha? Nalimat mo, inaano ka. Inaaruga. So, ibig sabihin, mas malaga ang karunungan kaysa pilak at ginto. Amen. Hindi pira po yung pinakamalaga. Wisdom po, mga kapatid. Amen? Kasi maraming mayayaman, pero, di ba, makikita natin, miserable po yung mga buhay nila. Pero ang may wisdom ay tunay na pinagpala, mga kapatid. Amen. Amen. And in Ecclesiastes chapter 7 verse 12 says, for wisdom is a defense, as money is a defense, but the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it. Amen. Sinasabi dyan, money can protect you for a moment, but wisdom can protect our entire life, mga kapatid. Amen? Sabi dyan sa verse, money is a defense. Yes, mga kapatid. Bakit? Because it can buy comfort, di ba? It can buy medicines, security, and opportunities, mga kapatid. Amen. But money cannot heal a broken soul, mga kapatid. Money can not heal a broken soul. Money cannot restore peace. Money cannot restore peace or keep you from foolish decisions. That's right. Amen? That's why the Bible says, wisdom gives life. That's right. A wise person avoids traps that money cannot fix, mga kapatid. Amen? Kung may karunungan tayo na galing sa Diyos, mga kapatid, hindi po tayo malilin lang ng pera, mga kapatid. Amen? Hindi po tayo malilin lang. Hindi po natin ipagpapalit
karunungan ng Panginoon. Amen? Ang taong may wisdom, umiilag po mga kapatid sa problema hindi kayang solusyonan ng pera. Amen? And also, wisdom protect your marriage, Correct. your testimony, and your future, mga kapatid. At yung paglakad po natin sa Panginoon. Pinoprotektahan po yun ng wisdom, mga kapatid. Amen? Many people have money but no peace. Wala pong kapayapaan. Many have success but no direction. Bakit? Why, mga kapatid? Because wealth without wisdom still leads to destruction. Amen. Amen? Money can change your condition, but wisdom can change your life. Yes, amen. Kaya don't just pray for provision, mga kapatid. Pray for wisdom. Amen. Amen. Wisdom is more valuable than wealth, talent, or influence because it protects and directs your life. Amen? It protects and directs your life. Sample na lang, mga kapatid, no? Sinong may bahay po dito sa atin? Lahat naman tayo may bahay, di po ba? Amen. Amen. So ano pong silbi ng bahay, mga kapatid, kung ito po ay, kung ang bahay po natin ay maganda tignan sa panlabas, maganda yung mga natin, may mga chandelier pa tayo. Amen? Modern yung design. Pero kung mahina yung foundation, ano pong mangyayari, mga kapatid? Babagsak lang. Diba? Magkukulaps, no? Mawawasak agad, mga kapatid, di ba? Amen? Maraming tao ngayon, mga kapatid. Matatalino, educated, at maraming alam. Impressive sa labas, pero nasisira pa rin ang buhay, mga kapatid. Dahil kulang sa wisdom. Amen? Knowledge tells us what is possible, but wisdom tells you what is right. Amen? How many people do you know na educated but you have the wrong decisions? Maraming alam pero maling-mali ang decision, mga kapatid. Talented but no discipline. Amen? Maraming talent pero walang disiplina sa sarili, mga kapatid. Many opportunities but no discernment. Amen? Maraming oportunidad pero walang discernment. Ano pong inuuna, yung kalayawan sa mundong ito? Yun. Amen? So bago po tayo gumawa ng malaking decision, Yan. career, relationships, Yan. investment o ministry, gawin po natin yung tatlong ito. Pray first, seek God's word, and ask for wisdom. Amen? So wag po tayong maghintay ng wisdom, mga kapatid. Sabi sa Bible, sa verse kanina, get wisdom. Pursue it intentionally, mga kapatid. Amen? Study the Proverbs. And surround yourself with wise people, katulad ni engineer. Amen? At higit sa lahat, spend time with the source of all wisdom, mga kapatid. Amen? So mag-spend po tayo ng oras pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. At sa pag-aaral natin. Amen? So now that we know wisdom must be our first priority, the next question is, where does this wisdom begin? How can we get it? Amen? So let us look at the foundation of all true wisdom. Sister Abby, can you put it in main point number 2? Yun. Amen? So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9 verse 10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. What does fear of the Lord means? Ano pong ibig sabihin ng fear of the Lord, mga kapatid? Amen? It is not terror, mga kapatid. Hindi po ito takot na parang isang malupit na amo. Amen? Ito po ay reverence, awe, honor, and total surrender, mga kapatid. Amen? Total surrender sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa talino o karanasan lamang, mga kapatid.
kundi sa malalim na paggalang at pagsunod po natin sa Diyos. Amen? Ito ay pagkilala sa Kanyang kadakilaan. Amen? At nagtutulak sa atin na iwasan ang masama at mamuhay ng matuwid. Amen? Maraming tao ngayon mga kapatid na they want God as Savior, di po ba? But not as Lord. Gusto nila Savior lang pero hindi Panginoon. Hindi sila sumusunod. Gusto lang nila ng blessings without surrender. Amen? Gusto lang guidance pero ayaw ng obedience. Amen? But wisdom begins when pride ends, mga kapatid. That's right. When pride ends. Amen? Kapag binawasan po natin yung hangin, mga kapatid, yung preach ni Pastor nung kahapon, di ba? Kapag binawasan natin yung hangin sa ulo natin, mga kapatid. Amen? Doon po nagsisimula na po yung wisdom, mga kapatid. Amen. Amen? Tanggalin ang hangin. So tanggalin po natin yung hangin. Makapasok. Magbawas. But because when you fear God, you stop playing with sin, mga kapatid. Yun. Amen? You stop negotiating with compromise. Tama. Ano pa ba yung mga compromise na nagagawa natin, mga kapatid? Nalis. Busy. Amen? So, napakarami, mga kapatid. Most especially the battle of the mind, mga kapatid. Kung iniisip natin palagi, mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin, ano yung pinapanood natin, mga kapatid. Ano ba yung pinapanood natin sa Facebook, sa YouTube? Siyempre, preaching ni Pastor. Amen. 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 So, we stop living by emotions and start living by truth. Amen. By truth. A person who fears God does not just know Scripture. Hindi lang alam yung Scripture, mga kapatid. Hindi lang memorize lahat, mga kapatid. Dapat pinapamuhay po natin, mga kapatid. Amen? Dapat nagsasubmit po tayo, mga kapatid. Because true wisdom is not merely learning about God, it is bowing before Him, mga kapatid. Amen? Dapat may paggalang, mga kapatid. Ginagalang po dapat natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung binabahagi lang po natin pero hindi natin ipinapamuhay. Amen? Psalms chapter 111 verse 10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding." Amen? So hindi po lahat ng mukhang matalino ay tunay na may wisdom. That's right. Amen. Yes. That's right. Dahil kapag walang takot sa Diyos, madaling maligaw, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan po natin matakot, mga kapatid. Matakot sa Diyos, mga kapatid. Amen? And the warning in Romans chapter 1 verse 21 to 22 says, although they knew God, they did not honor Him as God. Claiming to be wise, they became fools. Sabi diyan, claiming to be wise, they became fools. Amen? Alam nila ang Diyos, pero hindi nila siya pinaparangalan, mga kapatid. Ano pong nagiging resulta? Nagmumukha silang hangal. Kahit ang tingin nila sa sarili nila ay marunong. Amen? True wisdom begins when God honored and obeyed. Amen? Removing God from the center leads to spiritual confusion. Kapag inalis po natin ang Panginoon sa gitna ng ating buhay, mga kapatid. Leads to spiritual confusion and foolishness. Amen. So, we need to align our life with Him, mga kapatid. Amen. We need to align. Sample na lang, mga kapatid, no? Kung may sasakyan po tayo. Kung na lang, example, Ferrari. Di ba? Powerful, di ba? Powerful car, di ba? Maganda, di ba? Pero kapag misalign yung gulong, ano pong mangyayari, mga kapatid? Dangerous, di po ba? Amen. Madidiskrasya po tayo, mga kapatid, kung hindi po align po yung gulong. The more we go faster, amen, the more we distract, mga kapatid. Amen. Habang tumatakbo po tayo ng mabilis,
Delikado. mas delikado mga kapatid, mapanganib. Amen? Ganyan po yung buhay po natin mga kapatid. Sugod na. Pwede po tayong magkaroon ng talent, pera, edukasyon, pero kung hindi po naka-align yung buhay po natin sa kalooban ng Diyos, Tama. mas malaki ang distraction mga kapatid. Amen? Wisdom is alignment with God. Amen? Ganyan ang buhay natin mga kapatid. Kailangan po tayo dapat naka-align mga kapatid. Amen? Every morning, make this your prayer mga kapatid, life of petition. Lord, align my heart with your will today. Let me see things from your perspective. When God is at the center, wisdom flows naturally. Point number 3. So, pursue understanding alongside wisdom. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Reproach. Amen? So, God is not stingy, mga kapatid. Hindi po madamot ang ating stingy. Amen? Hindi po madamot ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? So, hindi niya sasabihin, dapat alam mo na yan. Amen? Kapag when we ask God, He will give generously, mga kapatid. Amen? Amen. Remember this, mga kapatid. Knowledge alone is dangerous without understanding. Amen? He wants to give you wisdom, mga kapatid. God is generous, mga kapatid. He wants to give us wisdom. Amen. But wisdom must walk together with understanding. Amen? Ano bang ibig sabihin ng knowledge? Knowledge, knowing the truth. Yung alam po natin yung katotohanan, mga kapatid. Understanding means knowing how to apply the truth at the right time, and in the right way. Amen? So dapat alam po natin kung kailan at paano at bakit natin ito ina-apply, mga kapatid. Amen? As Proverbs chapter 2 verse 6 says, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Amen? So hindi lang knowledge ang binibigay ng Diyos, mga kapatid. Pati understanding. Gusto niyang malaman natin ang katotohanan at may tama po natin ang paggamit sa ating buhay. Amen? Colossians 1:9 says, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all wisdom and understanding that the Spirit gives. Amen? So hindi po sapat na alam mo lang yung Biblia, mga kapatid. Kailangan din po natin ng understanding. Understanding saan? Mula sa banal na Espiritu, mga kapatid. Para malaman po natin yung will ng Panginoon. Amen? Sa bawat sitwasyon, dapat malaman po natin. Wisdom and understanding work together. God does not only want us to know the truth, mga kapatid. He wants us to apply it correctly through the guidance of the Holy Spirit. So we need to ask boldly, mga kapatid. Amen? At alam naman natin, mga kapatid, di ba? We all know that a seatbelt can save your life. Amen? That is knowledge. Di ba? Yung seatbelt, mga kapatid, alam natin na ito po ay nakakapagligtas po sa atin. In case of accident, mga kapatid. Amen? Kapag sumasakay po tayo sa ating sasakyan. Amen? Kapag sinusuot po natin yung seatbelt, doon po nangyayari po yung wisdom, mga kapatid. Amen? So maraming Christian ngayon, mga kapatid. Maraming Bible verses na memorize. Maraming sermon na napanood at napakinggan. Pero kaunti ang nag-a-apply sa buhay, mga kapatid. Amen. Wisdom is not proven by what you know, but by how you live it. Amen. Kasi ang tunay na wisdom, hindi lang pumapasok sa isip natin, mga kapatid. Dapat ito po ay bumababa sa ating puso, mga kapatid, at nakikita sa ating pamumuhay. Amen. Amen. So, kilala naman po natin si Solomon, di po ba? Amen. Amen. So, Solomon asked for a listening heart and wisdom. Amen. So, God gave him wisdom, riches, and honor, di po ba? Pero anong nangyari, mga kapatid?
Anong nangyari? Hindi niya nabantayan yung puso niya. Dahil sa babae. Nagkasawa po siya ng 1,700 wives and 300 concubines. Amen? He married many foreign wives. So kung babasahin po natin ng Book of Kings, sinabi ng Diyos po dun sa mga kings na wag kayong mag-aasawa ng foreigner, sabi. Foreigner. Sabi ng Diyos sa mga hari. Yun po yung utos ng Diyos. Pero anong ginawa ni Solomon? Dami niyang inasawa, pati yung anak ng Parao ng Egypt. Pati yung Queen of Sheba. Inasawa niya, mga kapatid. So anong ginawa niya? Pinatayuan niya ng mga ribulto yung mga asawa niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga ribulto ng mga Moabites, si Chemos, si Asteroth, si Molech, mga Diyos-Diyosan ng mga Ammonites. So hindi po niya binantayan po yung sarili niya, mga kapatid, yung puso niya. Amen? So even the wisest man failed because he stopped guarding his heart. Amen? So ano pong aral, mga kapatid, sa buhay ni Solomon na mapupulot po natin, mga kapatid? Amen? Wisdom is valuable but it must be protected daily, mga kapatid. We need to guard our hearts daily, mga kapatid. Amen? Amen. Amen. So we have seen that wisdom is principal, that it begins with the fear of the Lord, and that it must be paired with understanding. But here is the most practical part, mga kapatid. How do we keep and live out this wisdom every single day? This brings us to our final and most practical point. Point number 4. Proverbs 4 verse 23 says, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life." Amen? Alam naman po natin, mga kapatid, that our heart is the control center of our life. Amen? Kung ano ang laman ng puso po natin, yun po yung lalabas sa pananalita po natin, mga kapatid. Kung ano po yung laman ng puso po natin, yun po yung mga lalabas, pati yung mga desisyon po natin, mga kapatid. Pati yung lifestyle natin, mga kapatid. Amen? That's why the Bible says, guard your heart, sabi niya dyan, mga kapatid. Hindi lahat dapat po pinapasok, hindi lahat ng pinapasok po natin sa isip natin, lumalabas po sa ating pananalita, mga kapatid. Amen? If you feed your heart with pride, bitterness, lust, comparison, and worldly distractions, huwag po tayong masurprise, mga kapatid, kung ang buhay po natin ay maging restless at maging spiritually weak, mga kapatid. Amen? Ano ba yung mga pinapanood natin, mga kapatid? Toxic social media, entertainment, mga kapatid. Entertainment can slowly poison our heart. Politics. Hindi na natutulog mo. So, entertainment can slowly poison the heart, mga kapatid. So, what you constantly watch, hear, and entertain today will shape who you become tomorrow. Amen? So, a polluted heart produces a polluted life. But a guarded heart produces a godly life. Amen? Kaya bantayan po natin yung puso natin, mga kapatid. Amen. Sabihin po natin sa harapan natin, guard your heart. God, 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 God. Amen. We need to guard our heart, mga kapatid. Because Satan does not need to destroy you overnight. He only needs to distract your heart little by little. Amen? Ephesians 5 verse 15-16 warns us, "Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity." Amen? So mag-ingat kayo, sabi yan, mga kapatid, kung paano kayo nabubuhay. Kung paano tayo nabubuhay.
Huwag maging hangal, kundi maging marunong. Amen? Gamitin po natin ng tama ang bawat pagkakataon, mga kapatid. Dahil ang panahon ngayon, mga kapatid, ay masama. Amen? Amen. Ay mas lalong sumasama, mga kapatid. Pasama ng pasama. Amen? And Colossians 3:17, sabi diyan, whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Amen? So lahat po ng ginagawa natin, mga kapatid, mapatrabaho po man yan, mapatrabaho pa man yan, mga kapatid. Mga pananalita po natin, mga desisyon po natin, mga kapatid. Relationship, dapat para kay Kristo, mga kapatid. Para sa kanyang pangalan, mga kapatid. Dapat naka-align po tayo sa kalooban niya, mga kapatid. Amen? Amen. Yan ang tunay na applied wisdom, mga kapatid. Wisdom is not only learned, it must be practiced daily. Amen. So guarding the heart and living carefully helps believers walk wisely in every area of life. Amen. So before we react, pause and pray, mga kapatid. Amen. Before posting on social media, tanungin po natin, mga kapatid, will this glorify Christ? And before making a financial decision or seek counsel, we need to ask God, mga kapatid. Amen? And before entering a relationship, submit it to God, mga kapatid. I-submit po natin muna sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayo basta padalos-dalos, mga kapatid. Amen? So now we have learned 4 powerful truths. Wisdom must be first. It begins with the fear of the Lord, and it must be paired with understanding. And it must be guarded and applied daily. Amen. So, church, this is not theory. This is how we walk with Christ in faith and obedience. Amen. So, walking in wisdom is not optional for believers. In these last days, it is essential, mga kapatid. Amen. Amen. Wisdom is more than making better choices. It is surrendering our lives completely to God's ways. Amen. So we cannot walk in true wisdom while we are still holding onto pride, sin, and self-rule. Amen. So we need more than information. We need transformation, mga kapatid. Amen. Amen. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It begins when we humbly said, Lord, you are God and I am not. Amen. You are the Lord of my life. But the good news is this, mga kapatid. God did not wait us to become wise before He loved us. While we were still lost and foolish, amen, God did not wait for us, mga kapatid. He sent Jesus Christ, the wisdom of God, to save us, to restore us, and to lead us back to the Father. Amen? Amen. Tonight, the real question is not just, do you want wisdom? Amen. Amen. The deeper question is, will you come to Jesus? Amen. The wisdom of God. Amen? Amen. Because apart from Christ, we walk in confusion and failure, mga kapatid. Apart from Christ. But in Christ, there is forgiveness, mga kapatid. There is new life. And there is wisdom. And He will give us power to obey Him, mga kapatid. Amen? Amen. So if you have been living by your own understanding, your own strength, and your own will, tonight is your moment, mga kapatid. Amen. Amen. Jesus is calling you to repent and surrender. Amen. He is ready to forgive us. Amen. He is ready to cleanse us. He is ready to give us a new heart. Amen. He is not calling you to religion. He is calling you to a real relationship to Him. Amen. So come to Jesus, receive His wisdom, and surrender your life to Him. Amen. So go in peace, mga kapatid. Walk in wisdom. Amen. To God be all the glory.
Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Jonas. Are we blessed? Amen. 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 Panginoon. So, ating pong handugan ang ating pong Diyos na buhay. Isang awitin. I commit again with all I am for you, Lord. Hold my heart in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. With all I am. Yes.
Alright. Amen. You will be seated in the presence of God. Thank you, Brother Jonas, for that powerful message. Are you blessed tonight? Amen. Praise the Lord. What is our sermon tonight? Puro walk si Brother Jonas. Parang sinadya ba yun? Walk in wisdom, walking in the light, walk in ano? Walking in forgiveness. Anong susunod na naman? Walk na naman yan? Walk, ano? Running Ramsey. Ako na pupuntahan natin yung sunod. Running Ramsey. Walk. In the light. So, tonight mga kapatid, natutunan natin na yung, when you talk about wisdom, it's not a high IQ, it's not college degree, it's not even age or experience. Wisdom is not high IQ, college degree, age or experience, because you could have many degrees and still lack of wisdom. Marami tayong mga nakita. Graduate ng teacher. Graduate ng mga law. Pero pagdating sa relasyon, bagsak. Naliling lang, nadidisip sila. Why? Kasi when you talk about wisdom, hindi lang hindi lang about having a good education. You can have a good education but still lack wisdom. Kasi, yung wisdom kasi, when you talk about wisdom sa mundo, yung worldly wisdom, sa godly wisdom, magkaiba kasi yan eh. Malaking kaibahan. Right? Sabi nga rito, di ba, yung senior ni Brother Jonas, God-given ability, ano yan? God-given ability to take God's truth and apply it correctly in everyday life. Amen? In everyday life. Hindi mo siya, ibig sabihin nun, parang hindi mo siya, huwag mo siyang ahayaan na pakawalan siya. Kaya yung text nga rin niya, sabi niya, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Then sabi namin, therefore, get education. Good, if you already have good education, get money, but get wisdom. Tapos siya niya, in all you're getting, get understanding. Hindi mo lang siya, hindi ka lang, maganda na mayroon ka na ng wisdom, pero unawain mo siyang mabuti kung paano mo ito i-apply sa buhay mo. Kaya magkaiba yung knowledge. Maraming tao may mga knowledge, pero lack wisdom. Knowledge, information. Sabi ng ating na knowledge informs the mind. Pero yung wisdom directs the life. Ibig sabihin, wisdom, you get information. Wisdom, meron kang ina-apply mo yung knowledge na natutunan mo. Applied knowledge. Amen? Amen. Like cigarette smoking is dangerous to your health. That is knowledge. When you stop smoking, that is wisdom. That is understanding. Many people knows that, but they do it in a way. Would you stand up, my brother and sister? Kaya po mga kapatid, natutunan po natin, narinig natin ngayon na bago tayo mag-pray ng breakthrough, bago tayo mag-pray ng mayroon tayong mga kasama sa buhay, yung mapapangasawa natin, yung career natin, mag-pray ka muna ng wisdom sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Yung kalooban mo ang masunod kung sino ba yung makakasama ko sa buhay habang buhay. Kasi once you get married, and then the next day, or the next month, pag mayroong conflict, ayaw ko na. Ayaw ko nang ituloy ito. It's not gonna be like that. It doesn't work like that, isn't it? Yes. Walang bawian na yun. Di ba? Hindi sasauli ko na ito sa nanay niya, sauli ko sa tatay niya, kasi hindi kayo magkaibigan, hindi kami magkaunawaan. Hindi po gano'n niya, kapatid. Lalapit sa pastor. Eh lalo dyan, pagdating sa Pilipinas, wala pang ano. Sa Pilipinas, hintay ng divorce kasi hanggang ngayon wala pa rin. Eh bago ka mag-asawa, mamay mag-isip-isip ka ng annulment mo, gagastos ka ng milyon o almost milyon ang gagastusin mo, maghihintay ka pa ng ilang taon.
Kaya po mga kapatid, ito yung wisdom, di ba? Protects marriage and relationship, testimony, future, and decisions. Think about yung wisdom. Don't underestimate yung wisdom na nagmumula sa mga. Kaya, Lord, alam niyo, yan yung lagi kong pinamanalangin eh. Do you know one of my favorite verse, 1 Corinthians chapter 2:16? I have the mind of Christ, we have the mind of Christ. Why? Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Binasa ni Brother George kanina, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon ka mag-uumpisa. Bago mo hingin sa Panginoon ang gusto mong hingin, kaya marunong si Solomon eh. Di ba? Pwede siyang humingi ng power, ng authority, ng kayamanan, pero ang hiningi niya, discerning heart. Bakit? Kasi alam niya na kapag mayroon ng wisdom, that's why don't ask those, Lord, give me money. Lord, give me wisdom. And then money will come. Because if you ask, give me money, lack of wisdom, baka lustayin mo lang. Pwede mong ubusin isang araw lang, wala na. Are you with me? Amen. So kaya napaganda po itong message na ito. So sa atin po mga nanonood dyan, na alam po natin na maaring nagpipray tayo ng gustong-gusto mong makapag-asawa na. Nagpipray ka, Lord, bigyan mo ko ng guwapo. Bigyan mo ko ng successful lang kayo. Bago ka mag-pray ng successful lang kayo, mag-pray ka na bigyan ka ng Panginoon ng wisdom para hindi ka padalos-dalos sa invitation. Amen? Amen. Di, pag uwi ko, magpapakasal na kagad ako. Cancel, Pastor. Mamaya, pag nagpakasal ka, mamaya, Wisdom muna. lack of wisdom, yung pakakasalan mo, yung pala, mayroon na asawa. Hindi nagpatuloy ka eh. Hindi ka na nag-imbestiga. Di ba? Eh yung pala, akala mo yung singleness na, galing lang pala ng Quiapo. Amen? Kaya yung misis ko, marunong eh. Bago niya ako pinakasalan, pina-imbestigahan eh. Tinignan talaga kung single eh. Honest tayo, Pastor. Pero praise God. Pumasa. Asado eh. Marunong ka. Kasi may mga in-advise na ganyan ng misis ko, ayaw maniwala eh. Eh sabi kasi ng lalaki, hindi, single ako. Single pala siya dito sa Kuwait. Sa Pilipinas, hindi na. 4 na palang anak. Di ba? Lack of wisdom. Eh yung isa naman, lumapit sa akin, nangipa ng prayer. Pastor, sabi niya. Kasi, siya yung ano ko eh, yung love of my life. Yung ano pa lang kami sa school pa lang, siya na yung ano ko, kasintahan ko nung ano kami, nung high school pa lang. Inagkita kami rito sa Kuwait, pinagtagpo kami uli ng Panginoon. Kaya ito na yung will ni Lord. Eh yung lalaki meron ng asawa sa Pilipinas. Gusto niya mag-pray ko siya. Sabi ko, kapatid, anong wisdom po ito? Huwag po kayong magdadamdam, kapatid, ano? Pero ito, may pagmamayari na ni Maria. Mali po yung panalangin mo. Meron pa ka, last time lang, nangingi ng prayer, nangingi ng advice sa misis ko, nagkukwento. Sabi niya, bigyan mo ako, Lord, ng kahit pansamantala lang na makakasama sa buhay. Tapos sabi ng lalaki, yun din daw ang prayer niya. May asawa na siya sa Pilipinas. Lack of wisdom. Di ba? Eh pag pinagsabihan mo, nagsabi ka ng totoo, ayaw na pumunta ng church. Di huwag ka na pumunta ng church. Maghanap ka ng church na magpo-comfort sa iyo. Pero dito, mga kapatid, kahit magdamdam po tayo, sasabihin natin dito yung totoo. Amen! Anong gusto nyo? Sasabihin sa inyo yung gusto nyong marinig? Pero yung kaluluwa nyo mapunta sa impyerno? O maghanap kayo ng ganun. Pero dito, mga kapatid, wag po kayong magdadamdam, sasabihin po namin yung totoo. Eh kung ayaw nyo nang bumalik, di wag na kayo bumalik. Wala naman po ipilit, di ba? Amen. Kasi ang simbahan, mga kapatid, ang church dapat ipinapangaral yung salita ng Diyos. Amen! Hindi yung gusto lang nating marinig. Amen. Di ba? Pastor,
Parang pinapatamaan yun, nasasaktan ako eh. Ano gusto mo sa salita ng Diyos? Ayaw mong tangaan? Ano yung Biblia, sis? Pag pumunta ka ng church at hindi ka tinamaan, huwag ka na pumunta ng church. Why go to church? To have a motivation only? Para gusto mo lang, motivation lang? Abang manood ka na lang ng motivational message. Because here, ang salita ng Diyos, double-edged sword. Amen. Amen? Sword, kaya nga ano to eh, dalawang yung tabak talim. Kabilaan, tumatagos sa ating puso. Pag tinatamaan ka, mag-reduce ka. Purihin ng Diyos. Kasi, nangungusap ang Diyos sa akin. Gusto niyang magbago ako. Gusto ng Diyos na magsisi ako para maligtas ako. Para maging maayos ang buhay ko. Para ang gusto mo, maghahanap ka ng minister, ng pastor. Di ba okay lang yung pastor? Anong okay lang? Paano magiging okay yun? Hindi pwedeng i-compromise ng Panginoon yung kanyang salita. Amen? Amen. Saan mo gustong masaktan? Sa katotohanan, sa kasinungalingan? Katotohanan. Saan? Sa katotohanan. Anong gusto mo sa kasinungalingan? Mas masakit yun. Sabihin nyo, mahal na mahal kita, hindi kita iiwan. May mahal na palang iba. Kasinungalingan yun. Pinubad ng huli na pagtanto mo. Sa lawahan lang pala. Are you with me? Buti na lang, hindi ako nag-preach ngayon sa Brother Jones. Are you with me, mga kapatid? So, huwag po kayong magdamdam, kapatid, dahil dito po, mga kapatid, ay anas po ito ng pag-ibig. Mahal kasi tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ipagpatuloy natin yung masama nating tinatahak. Kasi alam ng Panginoon na ang dulo nito ay kamatayan. Amen. Hindi mo pwedeng ituwid ang bagay na mali na nilalakaran mo na. Paano mo itutuwid na yung nilalakaran mong mali? Paano mo itutuwid yung nilalakaran mong mali? Alam mo paano? Paano mo itutuwid yung nilalakaran mong mali? Umalik ka sa umpisa. At sumunod ka sa gusto ng Panginoon na lakaran mo. Huwag doon sa maling nilalakaran mo. Kasi kung mali yung nilalakaran mo, kahit anong gawin mo, mali talaga yun, pati dulo. Amen. Sumunod ka doon sa daan na gusto ng Panginoon, doon ang susundin mo. Makakarating ka sa paruroonan mo. Kahit maraming balakid, kahit maraming mga demonyo na humaharang sa iyo, pagkasama mo ang Panginoon, makakarating ka sa iyong pararoonan. Eh ayaw mong magpatuwid, gusto mo dun sa mali, aba, ang dulo nito, bagay. Amen. Tiyak yun. Proverbs 14:12. Amen? Ayun, gusto niya, Proverbs 14:12. Magdaang matuwid sa tingin ng tao, dulo nito ay kamatayan. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan, sabi ng Biblia. Amen? Kaya ang dapat nating lakaran, yung gusto ng Panginoon na lakaran natin. Ibig sabihin, sundin natin yung kanyang kalooban, huwag yung kalooban natin. Kaya kapag nasa church tayo, at nasaktan tayo doon sa salita ng Diyos, matuwa ka. Huwag kang magalit. Amen. Ayoko nang mag-church kasi hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Mahal ko talaga eh. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Sino ba nagsabing kaya natin sa sarili natin kakayahan? Amen. Hindi natin kaya. Amen. Pero kaya ng Diyos. Amen? Pagsasamahan ka ng Diyos, mapagtatagumpayan natin. Amen. Ayaw mong isama ang Diyos sa buhay mo. Eh gusto mo ikaw lang. Amen? Amen. Pero pagka nag-humble ka, nagpakumbaba ka, Lord, alam ko sa sarili ko, hindi ko kayang iwan, hindi ko alam kung paano, kasi dikit ng dikit eh. Kasi siya yung nag-comfort sa akin. Akala mo siya yung comforter, hindi mo alam na yung comforter pala ay yung Holy Spirit, yung salita ng Diyos. Akala mo siya, kasi siya lagi nakakausap mo, kasi hindi mo lagi kinakausap ang Panginoon. So feeling mo, siya na yung dyan na umiikot ang iyong mundo. Ang mundo ko kasi sa kanya na lang umiikot.
Subukan mong tanggalin sa cellphone mo yun, i-delete mo siya, tapos i-block mo siya. Yung mundo mo, hindi na umiikot sa kanya. Ganun lang kasimple. Minsan kasi dinadaya lang natin yung sarili natin eh. Are you with me? Amen. Sinasabi lang natin, hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kailan siya dumating sa buhay mo? May nakilala mo lang sa Facebook, sa Messenger mo lang, sa Facebook mo lang nakilala. Amen? Kaya po mga kapatid, ito yung tamang panahon, magbalik loob tayo sa Panginoon. Magsisi tayo, sundin natin yung kanyang kalooban at yung wisdom ng Panginoon ang atin pong tahakin. Yun po ang atin pong kunin yung wisdom ng Panginoon. Hindi po lang yung wisdom natin. Amen. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan. Magtiwala tayo ayon dun sa kalooban ng Panginoon para yung direksyon ng buhay natin magiging mabuti, maging yung ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Amen? Kung meron po sa atin, na alam mo, na yung tinatahak mong landas kayo, maaaring nasa mali kang relasyon, gusto mong ituwid, ito yung tamang panahon. Let us pray. Sabihin mo ito sa oras na ito, Sa oras na ito, Panginoon, Panginoon, naniniwala ako, nagtitiwala na mayroon kang magagawa na mayroon kang magagawa sa aking sa aking buhay. Pinagsisisihan ko Siya po. ang lahat At ng aking nagawa, kasalanan, pagkukulang, na nagawa ko sa inyo. Bigyan mo ako ng karunungan. Karunungan nagmumula sa iyo. Panginoon Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. Maghari ka. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwalaan ko. Yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Naway namatay. Hiling na buhay. Kayo muling babalik. Sa oras na ito, Panginoon. Tumakpan mo ako at bigyan ng karunungan upang ako'y mangalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, tinatanggap ko ang karunungan na nagmumula sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon. Tinatanggap ko rin ang iyong pagpapalaya, ang iyong biyaya, na ipinagkakaloob sa akin. Ito ang aking dalangin. Nagmumula sa pangalan na Yesus. Amen. Mga pangalan ng Panginoon. Ito ay panalangin natin na nagmumula sa puso. Narinig po ng Panginoon ng panalangin niyan kahit gaano kaiksi. Ang panalangin niyan kapag yan ay pinanalangin natin nagmula sa puso, narinig po ng Panginoon yan. At dahil yan, kapatid, you make Jesus, you decide na si Jesus ang iyong Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. At dahil yan, kapatid, hindi ka na nag-iisa. At maraming mga anghel ngayon ang nagkakasiyahan dahil ikaw ay nagkulit loob sa Panginoon. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, pisaan mong magbasa ng love letter ng Panginoon. Kung ito ay bago, kasama mo sa aklat ng dyan. And make sure, share the love of Christ to your family and friends. And no more excuses. Make time, go to church. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay. At kung gagawin mo yan, your life will never be the same again. Raise your hand to receive the blessings of the Lord. Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. See you po mga kapatid, Lord willing, next Saturday. We love you and we're praying po sa inyo. God bless you. Amen.